Hindi kailanman tahimik ang Siquijor. Kahit sa gitna ng gabi, may tunog, huni ng kuliglig, lagaslas ng dagat, at kung minsan, mga yapot na walang katawan. Dumating si Daniel Cruz sa isla isang hapon ng Hunyo. Photographer siya, sanay sa mga abandonadong lugar, lumang simbahan, at mga lugar na may reputasyong minumulto. Para sa kanya, kwento lang ang takot, hanggang hindi siya makakakita ng multo hindi siya maniniwala. May dala siyang DSLR, drone, at isang notebook na puno ng mga pangalan ng lugar na pinagbabawal, ayon sa internet. Pagbaba pa lang niya sa pantalan, napansin na niya ang mga tingin ng tao. Hindi mausisa, hindi rin galit. Dito ka ba tutuloy? Tanong ng driver ng tricycle nang marinig ang pangalan ng baryong pupuntahan niya. Sa Liluan po, sagot ni Daniel. Tumahimik ang driver. Pagkatapos ay mahina niyang sinabi, kapag lumubog na ang araw, huwag kang lalabas. Ang baryo ng Liluan ay tila normal sa unang tingin. Mga bahay na kahoy, niyugan, at amoy ng dagat. Ngunit may kakaiba, walang batang naglalaro sa labas kapag palubog na ang araw. Ang tinuluyan ni Daniel ay isang lumang bahay na popahan. Sabi ng may-ari, dati raw itong tinirhan ng isang albularyo na biglang nawala. Walang bangkay, walang kabaong, walang libing. Unang gabi pa lang, napansin na ni Daniel ang kakaibang amoy tuwing alas 2 ng madaling araw. Hindi bulok, hindi rin hayop, amoy dugo, pero matamis. May maririnig ding tunog mula sa bubong. Parang, may gumagapang. Kinabukasan, nakilala niya si Mang Isko, isang matandang mangingisda. Naririnig mo ba yung iyak sa gabi? Tanong ng matanda. Akala ko pusa, sagot ni Daniel. Umiling si Mang Isko. Hindi pusa ang umiiyak na parang sanggol, tapos tatawa. Sinabi ng matanda na 3 babae na ang nawala sa baryo sa nakalipas na 2 buwan. Lahat buntis, lahat natagpuang walang dugo ang katawan, pero buo ang balat. Parang sinipsip mula sa loob, bulong niya. Ang anino sa puno ng baliti. Isang gabi, hindi nakatiis si Daniel. Lumabas siya dala ang camera. Sa ilalim ng isang malaking puno ng baliti, may nakita siyang babae. Mahaba ang buhok, nakaputi, at tila umiiyak. Ngunit nang mag-zoom ang camera, baliktad ang mga paa, at nangumiti ang babae. Hindi gumalaw ang labi, ang panga niya ang bamuka. Tumakbo si Daniel pauwi, ngunit pagdating niya sa bahay, may isang babaeng nakaupo sa sala. Kilala niya, si Alma, ang tindera sa palengke. Mabait, tahimik, pasok ka, sabi nito. Ngumiti, at doon niya nakita ang mali. 2 ang anino ni Alma. Sa isang iglap, humiwalay ang kalahati ng katawan nito, mula bewang paitaas. Lumipad sa hangin, bitbit ang mga lamang loob na parang pakpak. Manananggal, tulong ng isang matandang albularyo, nalaman ni Daniel ang katotohanan. Ang Siquijor ay hindi lang isla. Isa itong kulungan. Noong unang panahon, pinagsama-sama rito ang mga nilalang na hindi mapatay, mga aswang, manananggal, tikbalang, at tinuruan ang mga tao kung paano sila bantayan, ngunit habang tumatagal, nakalimot ang tao, at ang mga nilalang, nagsanib ulit sa lipunan. Sa huling gabi ni Daniel sa isla, nagising siya sa sigaw ng sanggol. Paglabas niya, nakita niya ang buong baryo, nakaluhod, may hawak na kandila, at nakatingin sa langit. Sa itaas ng simbahan, may figure, babae, may pakpak na gawa sa laman. At sa baba, nakahiga ang katawan ni Daniel, naliligo sa mismo niyang dugo. Kinabukasan ang camera ni Daniel sa tabing dagat. Walang katawan, ngunit sa memory card, may isang litrato, larawan ng mambabasa, at sa likod nito, may nakasulat, hindi lahat ng umaalis sa Siquijor, tao pa.